So si JM, tinatanong ko nung kung gusto niyang may paayos itong paa niya, di ba? Nung unang punta ko dito, maalala mo. And then, ayaw ni JM. Bakit ayaw mo? Ano po, talagay naman po ng Panginoon. Sa tingin mo sa likod ng iyong sitwasyon ngayon, ano yung pangarap mo maging? Paglaki po. Pangarap ko lang po ay sundalo po. Sundalo? Anong mensahe mo muna kay papa mo muna? Anong mensahe mo sa kanya? Bilang isang panganay na anak. Nagpapasalamat po dahil kahit pa paano po, pag wala siyang trabaho, medyo nakahanap naman po. Para lang po, halimbawa po, makatulong kay mama, kaya po naghahanap siya ng trabaho. Ngayon, sa mama mo, anong mensahe mo? Kahit si mama po, kahit po yun ay misa po, napapaw sa pagtitinda. Todo tinda pa rin po. Masipag talaga. Opo. Yun lang mensahe mo sa kanya, napakasipag ni mama mo. Natindig ang balahibo ko kay JM mo, sa mga sinasabi niya sa akin. Anong gusto mong mensahe kay mama? Yung lang po, yung chat. Mag-chat mo na lang. So guys, good day nga pala sa lahat ng mga manonood natin. And welcome back. At ngayong araw po ay andito ang team namin sa lugar ni Kuya Mark. Grabe oh. Lala guys. Negative tayo dito, doon tayo sa kapila. Hindi pa tayo. May pinoproblema kami ngayon guys. Nagbili kami ng lamesa kanina, nalaglag. Nalaglag yung lamesa. Pansin namin wala na dito sa taas. Yari. Medyo mabilis pa naman yung patakbo namin kaya hindi kasi namin tinali kasi may yung bracket namin, meron naman kasi siyang mga cover sa gilid pero unexpected na nalipad. Binili naming lamesa para kay ate Ninya yon. Di bale, bibili na lang po ulit tayo dun sa San Juan. Pagdaan natin. Dito na pala, San Juan na pala to. Sayang lang, nakapanghinayang lang kasi andito si MJ oh. MJ! JM pala. Kamusta? Nagbabay ka ngayon ah. Wala kang pasok? Wala po. Asa sila papa mo? Wala po. Si papa po yung nagagawa at si mama naman po yung nagtitinda. Di walang tao sa inyo? Kami lang po. Kayo lang magkakapatid? Opo. Okay, samahan nyo kami sa inyo. Muna tayo sa inyo. Magbabike si JM. Grabe. Yan yung galing niya magbike oh. Kahit na ganun yung niya, paan niya. Diba? Galing. May daan yata dun. Doon tayo daan. Ano nangyari sa lamesa natin? Yan po, wala naman po nakapansin. Wala mo lang, hindi mo lang tumunog, no? Wala akong narinig na tumunog talaga guys dun sa likod na may nalaglag na lamesa. Kasi namili kami kanina para sa dining table nila ate Ninya. Sayang. Pero tulong na lang yun. Sana nga sabi ni JM yung nakapulot nun wala silang lamesa na maayos. So, tulong na lang natin sa kanila yun. Bili na lang ulit tayo. Tara. Wala kayong kasama dyan? Grabing putik talaga pala oh. Lala. Putik oh. Naglalaro yung magkakapatid. Wala pare-paras pasok. Yung tatay nila nagtatrabaho daw. Then yung mama naman nila ganun din, naglalako. Maganda at paras pa nagtutulungan yung mag-asawa. Kaso nga lang, hindi ko sila makakausap tungkol dito sa nila, pagbabayad dun sa lupa nila. Kamustahin lang natin itong mga bata. Dito na rin lang naman tayo eh. Anong ginagawa nyo? Nanonood po ng TV, pinatay na namin. Nanonood ng? TV po. TV? Dito tayo sa labas, ang dilim dyan. Ang dilim sa loob nyo, dito tayo.
Okay? So guys, ayun nga, ngayon pagbisita ko dito, wala si Kuya Mark. Si Kuya Mark ay saan nagtatrabaho? JM? Doon po sa labas ang po nagtatrabaho po. Ay, hindi siya natuloy yung tatawid ng ilog? Hindi po. Hindi pa siya natuloy doon? Kailan pa si Papa mo nagtatrabaho doon? Kahapon pa po. Kahapon lang. And then si Mama mo? Magtitinda po. Sa palengke? Opo. Buti nagdire-diretso ng pagtitinda yung mama mo. Kapag ka ganitong wala yung mga magulang niyo, okay lang ba kayo dito ng dalawa at tatlo? Opo. Ikaw, okay ka lang? Opo. O anong ginagawa niyo kapag ka wala sila mama? Nanonood lang po ng TV. Nanonood lang ng TV. So, si JM naman nakakita namin sa labas, nagbibisikleta naman. Buti nakakapag-bike ka ng ganyang kaputik. Opo. Kaya mo naman. Opo. Simula nung ginamit mo yung bike, hindi ka na ulit natutumba? Opo. O may mga time na natumba ka rin? Meron din po. Okay lang naman ikaw. Opo. Hindi ka naman napipilayan. Hindi po. Sigurado? Opo. Okay. Nagpunta kami dito ngayon, JM. Tapos ano ang pangalan mo? Joyce Ann po. Si Joyce Ann. Ganda ni Joyce Ann. Wala, mahiyaan yung pangalan yung sumunod sa pangalan ni Kuya Mark eh. Buti pa si Joyce Ann, oh. Mabibo. MJ, nagpunta kami dito. JM, nagpunta kami dito. Kabaligtaran. JM, nagpunta kami dito kasi ayun nga, gusto ko sanang kausapin sila mama mo tungkol din sa lupa nyo. Opo. Kaso nga lang, hindi ko naman nadatnan. Hindi ko naman masisi kasi naghahanap buhay sila eh. Ano? Pero mamaya, sa inyo ko na lang ihahabilin. Ha? Opo. Kayo na lang magsabi. Okay ba yun? Opo. Okay, yan. Uulan pa yata. Sana wag naman. Ano, okay lang kayo? Umulan ba? Hindi naman. Kaya? Oo, sisilong tayo. Kung lalakas, di silong muna tayo. Okay. So, ayun. JM, kamustahin ko muna yung pag-aaral mo. Kamusta ang pag-aaral? Okay naman po. Kamusta ang mga naging grado mo nung mga nakaraan? Matataas naman po. Wow, matataas. Ikaw ba honor student ka ba? Hindi po. Pero matataas grado mo. Opo. Ano sa natatandaan mo ang pinakamataas na grado ni JM? Hindi ko po alam. Si mama lang po natin, hindi po ako. Magulang lang. Opo. Pero sa tingin mo naman, si JM ba walang bagsak? Opo. Wala naman. Ikaw naman, nag-aaral ka na? Nag-aaral ka na ba? Opo. Oo, ang grado mo, kamusta? Ayos lang po. Matataas ba? Opo. May bagsak ba? Wala? Meron din po. Ayun lang. Anong subject yun? Yung ano lang po pangalan. May bagsak ka. Opo. Ayos lang yun, walang problema yun. Kayang-kaya mong bawiin yun sa susunod. Diba? Daanin mo sa ganda. Ganda-ganda mo eh. Pakita mo kay ma'am, maganda ako ma'am. Taas mo grade ko. Diba? Okay, so, ganito. JM, ngayon, anong grado ka na ulit? 5 po. Ngayon na grade 5 ka na. Kamusta yung isang JM na pumapasok sa likod ng kanyang kapansanan? Okay lang po. Kinakaya naman? Wala naman mga diskriminasyon sa school? Wala po. Ikaw ba pala kaibigan ka ba na bata? Opo, marami po kaibigan. Sa school? Opo. Mga ilan ang kaibigan mo? Mga 3 lang po. 3. Marami na yun kasi lampas sa'yo eh. So, yung 3 kaibigan mo na yun, kamusta naman sila sa'yo bilang kaibigan? Mabait po. Kagaya ng ano ang mga nakikita mong kabaitan sa kanila na ipinapakita sa'yo? Pag po, minsan po na nasunod naman po sa akin. Pag may halimbawa po may inuutos po. Nakikisuyo ka. Opo. Sinusunod naman nila. Opo. O di mabubuti silang kaibigan kung ganun, no? Kasi sinusunod nila yung pakisuyo mo sa kanila. Ikaw naman, may kaibigan ka ba? Opo. Ilan ang kaibigan mo? Isa lang po. Isa lang, bakit naman isa? Anong pangalan niya? Scarlett po. Scarlett. So, isa lalaki, wala kang kaibigan? Wala po. Bakit? Inaaway ka ba nila o hindi naman? Minsan lang po. Ay, inaaway ka minsan. O anong ginagawa mo pag inaaway ka? Wala po. Hindi ka nagagalit sa kanila? Bait naman talagang mga anak ni Kuya Mark. Naturuan din talaga at hindi ko alam kung sino sa kanila, siguro parehas. Pero naturuan ng mga bata ng tamang asal. Kasi tinan nyo nga, kung inaaway, hayaan mo lang, di ba? Okay, JM, ganito. Pwede mo bang sabihin kay papa mo o kay mama mo
na nagpunta kami dito at pinapasabi po ni Kuya Marcos na baka daw po pwede mama na pumunta daw po ikaw dun sa attorney na kilala mo. Ha? At tapos pagpunta mo po sa attorney, tanungin mo po kung magkano yung possible na babayaran natin pag nagpagawa tayo ng deed of sale sa lupa. Ha? Para hindi kawawa yung magbebenta. Ha? Opo. Ayun lang yung sabi mo sa kanya. Then sabi mo, i-message mo daw po si Kuya Marcos kung may nakausap ka na. At pupunta kami dito, isasama na natin yung nagbebenta ng lupa at para bayaran na. Ha? Para hindi na mahabang anong proseso. Siya na maghanap, then pag nakakita siya ng attorney na sinasabi niya, message niya agad ako. Opo. Tapos pupunta agad kami dito at nang mabayaran yung lupa. Ha? Kayo bang magkapatid, masaya ba kayo na kayo ay in the future magkakaroon ng tahanan na maayos? Opo. Ha? Opo. Bakit ka masaya? Para po, kasi po ito, mapapalis po kami dito. Maganda rin po gawa ng para po, doon kami permanent po. Natitira? Opo. Ayos, maganda naman talaga kasi ito, wala silang kasiguraduhan sa lupa na to. Makapapaalis sila dito pag nag-widening talaga eh. Kasi aabutin talaga. Tas, hindi ba kayo natatakot dyan, Nini, sa likod na yan? Ha? Ining? Hindi ka natatakot? Ha? Bakit? Ang taas niya, no? Hindi ka natatakot dyan? Hindi po. Pumupunta ka ba dyan sa likod? Minsan po. Huwag ka magpupunta dyan kasi mamaya aksidenteng matibag yung lupa dyan. Malalaglag kayo dun sa baba. Ikaw yung panganay, di ba, JM? Opo. Sabihan mo itong mga kapatid mo, huwag maglalaro dyan sa likod. Alam ko naman na sa edad nyong yan, matagal na kayo dito. Pero, hindi natin alam yung aksidente. Alam mo yun? Opo. Na baka mamaya, tumibag yung lupa, malambot na pala. Mas malaglag kayo dyan sa likod. Ha? Kaya huwag kayong pakatiwala dyan sa likod nyo na yan. Napakataas kasi nito, guys. Ito, napuntahan ko na ito dyan sa likod nila eh. Ano na yan dyan? Ilog ba yan o sapa? Ano po? Sapa yata po. Sapa? Opo. O sapa yun dyan sa... Di ko alam din, di ko sure kung sapa o ilog yan. Basta may tubig dyan na umaagos papunta doon. Okay, kayo ba? Nagtanghalian na? Opo. Ano inulam nyo? Ano po? Itlog po. Ikaw, kumain ka na? Opo. Okay naman sa'yo ang itlog na ulam. Opo. Ang bait ng bata na ito. Ito yung kakwentuhan ko dito nung mga nakaraan na wala si Kuya Mike eh. Ito yung nagtyaga sa akin makapag-usap dito ang bata na to eh. Pero nga tayo? Ang bait yung bata na yan. Okay, JM, itanong ako sa'yo. Ano yung nakikita mo kala mama at papa mo bilang panganay sa sitwasyon ninyo ngayon? Ano po, sila po ng dalawa po ay nagsisika po na makapagtrabaho para lang po may makain kami. Si mama mo ba, ano yung nakita mo sa kanya nung mga nakalipas na panahon na si papa mo walang trabaho? Ano po, medyo po si mama ay nahihirapan. Wala nga pong trabaho si papa, siya lang po nagtatrabaho. Grabe ang galing ni JM mag-response para siyang matured, mag-isip kasi siya yung panganay. Natutuwa ako, JM, sa mga sagot na pinapakita mo sa akin kasi doon ko nakikita na yung pagiging panganay mo. JM, ikaw ba bilang panganay, hindi ka naman nahihirapan na sa mga kapatid mo? Hindi po. Paano mo sila napapasunod? Wag po malikot po sila. Sinasabihan ko po na wag po malikot. Minsan naman po nakikinig naman. Nakikinig naman sa'yo bilang kuya. Anong tawag nila sa'yo parehas? Kuya po. Kuya naman. Okay. Ikaw ba, JM, may dumating na ba yung punto na napagalitan ka ng mama at papa mo? Opo. Napagalitan ka na rin nila? Dahil sa anong pangyayari? Pag po minsan po kasi pag sobra po nilikot nila, hindi po sila nasunod. Naambos ko po, doon po ako napapagalitan. Ang ko napapagalitan. Pero ikaw ba dumating na sa point na napalo? Opo, dati pa naman po pero po ngayon hindi po. Hindi na. Opo. Sino, nag-curious lang ako sa inyo magkakapatid. Sino yung pinakang nagturo sa inyo ng ganyang asal? Si mama lang po. Tinuturuan niya kayo ng tamang asal talaga? Opo. Ginagalitan niya kayo kapag hindi kayo nangangano po? Opo. Wow. Kita ko naman din kay Ate Charmy yun. Nung
kung paano niya rin pagsabihan si Ninyo nung pumunta dito, na sinabi nga niya kung nandito lang to nakatira, talagang magagaruti ko to o talagang sisituhin ko to o ano bang ibang term nun, tawag din, maano niya si yung bata, madidisiplina. Ayun, madidisiplina niya ng mas maayos. Kasi nakita ko sa mga bata na to, nadisiplina talaga sila ng maayos sa magulang nila eh. Okay, so ganito, GM, kung ikaw yung tatanungin ko, sa tingin mo sa likod ng iyong sitwasyon ngayon, ano yung pangarap mo maging? Paglaki po. Pangarap ko lang po ay sundalo po. Sundalo? Paano GM kung sakali man na ang iyong sitwasyon ay hindi man magbago kapag dumating ang panahon? Okay lang po. Okay lang sa'yo? Opo. Kasi GM, walang diskriminasyon sa sitwasyon mo. Alam mo ba na kahit ikaw ay ganyan, pwede kang maging sundalo. Alam mo ba yung pwede mo maging trabaho? Nasa opisina, di ba? Ng mga sundalo. At least sundalo ka, naglilingkod ka sa bayan, di ba? Kaya guys, walang diskriminasyon sa sitwasyon ni JM. Kahit ganito siya, pangarap niya maging sundalo, walang problema dun. May possibility pa rin yun, di ba? Nasa opisina, di ba? Ikaw naman, anong pangarap mo? Ano pa, doktor? Wow, doktora! Gusto maging doktora? O, para pag may sakit si mama at papa, ikaw nagagamot. Opo. Pati sila kuya tsaka sila ate, ano? Mag-aral ka mabuti. Opo. Ha? Masaya ka ba magkakabahay na kayo? Opo. Anong gusto mo? Bukod kayo ng kwarto o sama-sama? Sama-sama na lang po. Oo, ito yung bata, oh. Sama-sama pa rin yung gusto, di ba? Kasi bata pa rin naman eh. Pero ikaw tatanungin, gusto mo ba nakabukod ng kwarto o kasama nila mama at papa? Okay lang din naman po sama-sama. Okay lang din naman po nakabot. Ayos. Kasi kung nakabukod kayo ng kwarto, kahit pa paano, may privacy si mama at papa niyo. Okay. No? Din kayo magkakapatid, ganun din. May ano din kayo, ano? Kaso nga lang darating yung time magbibinata ka, hindi ka na pwedeng sumama sa kanila sa kwarto. Ano? O, di magtitiis ang kuya Opo. sa sala. Di ba? Kapag ka matutulog, walang problema, kuya ay ano? Tsaka lalaki. Oh. Okay, so GM, salamat at kami ay napaunlakan mo ngayon pagpunta namin dito at di nga namin natatanda si mama at papa mo. No? Okay, ganito na lang siguro. Ano bang araw bukas? Bukas siguro, kung makaalis si mama mo bukas, babalik agad kami bukas. Ha? Opo. Para nang sa ganun ay, sure kayo? Nagkain na kayo? Opo. Hindi nga. Tanghali na kayo? Opo, gawa nang pumarte po si Papa, dinalan po kami ng ulam. Dinalang kayo ng ulam ng papa nyo. Sigurado kayo, ha? Kaya nagsabi niya na nagkain na kayo. Maganda din yung panganay na babae ni Kuya Mike. Hindi lang na mahihain. Kamukha siya ni Kuya Mike na version ni Kuya Mike. Magandang bata pero napakamahihain. Okay. So, ikaw, bago kami umalis, JM, ano yung matutuwa si mama at papa mo kapag narinig niya sa'yo sa video na to? Anong mensahe mo muna kay papa mo muna? Anong mensahe mo sa kanya? Bilang isang panganay na anak. Nagpapasalamat po dahil kahit pa paano po, pag wala siyang trabaho, medyo nakahanap naman po. Naman po, para lang po, halimbawa po, makatulong kay mama, kaya po naghahanap siya ng trabaho. Kaya, kumbaga ibig mo sabihin ay wala ka naman ding masasabi sa papa mo, kahit na kung minsan nawawalan siya ng trabaho, nagsisikap naman na magkaroon, na makahanap. Hindi lang talaga inaasahan na minsan nawawalan. Ngayon sa mama mo, anong mensahe mo? Kahit si mama po, kahit po yun ay minsan po, napapaw sa pagtitinda. Todo tinda pa rin po. Masipag talaga. Yun lang mensahe mo sa kanya, napakasipag ni mama mo. Natindig ang balahibo ko kay JM sa mga sinasabi niya sa akin. So, JM, napaka-matured mong kausap. Ngayon, ano bang pwede naming, may merindahan na ba kayo? Wala po. Aray po, bibili po sana kung nakasalong na kayo doon eh. Bibili ka sana? Opo. Ano ba mga gusto niyong bilhin?
Sasamahan namin kayo, ako magbabayad. Bili ka ng merienda nyo sa labas. Opo, Ha? doon po sa Sir Don. Sasabay ka sa akin, magbisikleta ka. Mukhang nag-enjoy ka naman magbike. Sama ka sa amin palabas, bibigyan kita ng pambili, bumili ka ng makakain nyo. Ha? Okay. Kayo ba may bigas pa dito? Pero po, puno pa po doon. Puno naman. So, ito yung gusto ko rin sa bata talaga, yung alam mo yun, yung alam yung nangyayari sa loob ng tahanan. Kung alam nila kung may bigas pa, alam nila kung may grocery pa sila. Nakakatuwa ang bata na gano'n na curious sa loob ng bahay. Hindi yung parang walang pakialam lang. Bahala kayo dyan, basta ako kakain kung meron. Parang gano'n. So, ikaw, anong gusto mo? Bibili si kuya mo. Anong gusto mo? Tinapay po. At saka ano? Ano lang po yung... Juice. Gusto mo juice? Opo. Ikaw ba, kaya mo na bang magbigay ng message kay mama mo? Alam mo yung message? Opo. Sige nga, anong gusto mong sabihin sa mama mo? Message. Anong gusto mong mensahe kay mama mo? Anong gusto mong sabihin sa kanya? Yung ano lang po yung chat. Mag-chat mo na lang. Hindi, anong gusto mong sabihin? Kagaya ng mama, mahal na mahal kita. Anong gusto mong sabihin sa kanya? Mahal po. Mahal mo si mama mo. Si papa mo? Mahal din po. Mahal din. Nakikita ko naman sa inyo yun na kayo bilang anak nakita ko nga na pinalaki kayong mabuti. So, alam ko na mahal niyo magulang ninyo. Ikaw din ba, JM? Opo. Gaano mo kamahal si mama mo? Para sa mong pagmamahal ko po kay mama at kay papa. Pantay. Opo. Grabe, no? Ganyan mag-isip ang bata na ilang taon? Ilang taon ka na? 11 na po. 11 pa lang pala ito. Ganito na mag-isip. Napaka-matured na mag-isip. Last na, JM. Kung sakali bang darating yung pagkakataon, kasi dati, nung unang punta ko dito guys, kung napanood nyo yun, gusto ko si JM na matulungan kasi meron na tayo nun sponsor din na gusto makipagtulungan sa atin. So si JM, tinatanong ko nung kung gusto niyang may paayos itong paa niya, di ba? Nung unang punta ko dito, maalala mo. And then, ayaw ni JM. Bakit ayaw mo? Ano po, dahil bigay naman po ng Panginoon. Yun yung sagot niya sa atin nun. Dahil bigay yan ni God, tatanggapin niya. Hindi niya ipatatanggal yan. Grabe, kaka-goosebump. Alam mo yung ano? Alam mo yung sino pangalan? Yung binigyan ng maraming sakit ni God. Sino? Si Hope. Di ba si Hope na kahit na sobrang dami niyang sugat and then may mga uod na yon, tapos yung uod lumalabas and then yung uod kinukuha niya ulit, pinababalik niya sa sugat niya kasi sabi niya, bigay yan ni God, so dyan kayo. Inallowed kayo ni God na nandiyan kayo sa mga sugat ko, so dyan kayo. Parang ganun siya. Bigay ito ni God, so tatanggapin niya. Grabe. Nakakapanindig balahibo si JM. Pero JM, paano kung sakalin dumating yung mas mag-matured ka pa? Dumating ka sa punto na halimbawa 20 years old ka na. Sa tingin mo may possibility kaya na pumayag ka na may ayos ang paa mo? O hindi talaga? Hindi po talaga. Hindi talaga? So, yun. Pero hindi natin hawak yung mga pwedeng maging desisyon ni JM paglaki niya. Ano? Pag ikaw ay naging mas matured pa. Ano? Pero, tama yung sinabi mo. Yun ay bigay ni God. So, tanggapin. No? Napakagaling mo dyan. Pero tayo. Nakakabilib kang bata ka. So, okay. Ngayon, lalabas tayo dito at bili kayo ng mga pagkain, mga foods nyo. Okay ba? Huwag mong kalimutan yung sasabihin mo kay mama mo, ha? Importante yun para nang sa ganun masimulan na natin yung pagbababa ng materialis dyan sa bahay mo, bahay nyo, at si Kuya Mark makapag-utay-utay. Ha? At meron pa pala akong isa. Kailangan si Kuya Mark kausap ko dito eh. Sige, siguro baka pagbalik ko na lang sasabihin. Kasi gusto ko guys, mali kasi yung naibigay sa akin ni Kuya Mark na estimate doon sa mga materialis. Mali yung mga materialis na ginamit. So hindi niya kasi paalam siguro yung metal cladding. Hindi niya paalam yun. So metal cladding kasi yung papagawa natin sa kanila, parang half. So mali yung computation niya sa lahat ng materialis. Gusto kong may ulit niya, or kung mahihirapan man si Kuya Mark na mag-estimate sa ganong setup ng bahay, makikiusap ako kay Aris na baka pwede ko siyang isama dito, then ipag-compute niya yung kapatid niya.
Ano? Kasi siya yung nagko-compute talaga ay si Kuya Aris din ang ganyan kasi siya ay foreman, tama ba? And then si Kuya ano naman, Mark naman ay mason. So magkaiba 'yon. Kaya pwedeng mapakompute natin kay Kuya Aris, makiusap tayo baka pwede niyang ipag-compute yung kapatid niya. Ano? Kasi tinanong ko ito kay Kuya Mark noon yung metal cladding, di niya alam, hindi siya familiarized dun sa metal cladding. So kay Kuya Aris, familiar siya, pwede na tayo makiusap siguro. No? Ganun na lang gawin natin. Inuubos na yung sili nyo. May mangunguha ng sili, guys. Hoy! Sabi na ako kay Ari. Ha? Sabi na ako kay Ari. Tingnan nyo yung ginagawa, inuubos yung sili, oh. Sumbong niyo sa mama at papa nyo, ha? Sabi niya, inubos niya rin yung sili nyo, ha? Sabi na ako dun, sabi niya pagbalik daw. Pagbalik daw. Nagpaalam ka? Baka hindi. Siya? Ikaw na bahala, Jay, magsumbong, ha? Sabihin mo na lang, kinuha lahat ng sili niyo. Tatawa yung dalawa dun, oh. Okay. So, sige. Tara, labas tayo. Tara. O, pwede ka nang mauna. Antayin mo kami doon. Okay, guys. So... Ay, si ano pala, oh. Pupunta kami sa labas, ha? Pasok ka, huwag kang maglalabas doon, ha? Maputik. Manood na lang kayo dyan. Sa kapitbahay? O, sige. Papakita ka muna sa camera. Pakita mo, yung ganda mo kasi. Mahihain ang bata. Sige na, ingat. So, guys, labas tayo. Then, problema to. Gahanap na naman tayo bibili ng lamesa. Nalaglag kasi yung lamesa. Hindi ko din ini-expect na babagsak siya dun sa, sa roof rack ko na yun. Di bale, bili na lang tayo ulit. Wala man tayong choice. Wala tayong no choice. Ayun, sana itong bata na to may ma-inspired sa mga kapwa niya bata. Kasi napaka-matured mag-isip, guys. Parang hindi 11 years old yung sumasagot sa atin, di ba? Parang hindi akma yung pag-iisip niya dun sa edad niya. Parang 15, mga ganun. Para kang may kausap ng mga 21. Para kang may kausap ng mga 21 years old, para kang may kausap na minsan yung 21, mas bata pa nga pag-iisip eh. Pero itong bata na to, napaka-matured sumagot, kita nyo naman. At saka matalino talaga siya. Kaya wala akong doubt na sinabi niyang mataas yung mga grado niya. Wala akong doubt doon. Possible talaga, matataas grade na itong bata na to. No? So tara, labas tayo doon, then abutan natin yung mga bata ng pambili nilang pagkain. Then diretso na tayo doon kala Tatay Romnick or kay Ate Ninya. Tara. Tara, labas na tayo, guys. Kawawa naman sila dito. Maganda talaga ito, guys, kapag ka maganda na ito kapag ka ito, guys, ay na widening yung sisementohin. Ay, maganda na to, guys. Na to sila dito. Relax sila dito. Pag ito na widening na, sementado na to, ang ganda ng harapan nila. Harap na harap nila yung sementado. May paglalaroan ng mga bata. Diba? Tapos pag pinalagyan pa nila yan ng mga street light. Wow, ganda na dito, guys. Kapag kagabi, alam mo yun, yung mga bata gustong-gusto niyan maglaro sa labas. Kapag mga 6 to 7, mga ganyan. Kasi iba na yung bata ngayon, di kagaya noon na papasukin agad sa loob ng bahay, di ba? Ngayon, mga bata ay baligtad yata. Mas naglalaro ang mga bata noon ng gabi. Ngayon, mas maagang pumapasok yung mga bata dahil sa pag-cellphone. Baligtad pala. Tara, pasok tayo. Labas na tayo. Malaki din ang bahay dito. Kala Kuya Mark lang yata yung halos isa sa maliit na bahay dito. Halos lahat naman dito, sementado. Ha? Dito. Ano yan? Tindahan dun sa labasan pa yata. Malayo tindahan dito, guys. Naalala ko nung nakausap ko din yung batang babae na yung anak ni Kuya Mark na bunso. Naghahanap ako ng makakain niya. Layo pa na narating namin, dun pa sa labasan ng subdivision. Dun lang may tindahan. Kaya for sure, si JM dun yung bibili. Putik. Oh, grabe. Saan na sila JM? Ayun pala. Huwag tayong pera, bigyan natin. Be near you, I hear angels from above. Tara, labas na tayo dito sa area nila, Kuya Mark. Sayang talaga yung chance.
makausap sila para mas maliwanagan sana. Pero alam ko, kaya naman ni JM yun masabi, ano? Kasi matalino naman yung bata, eh. Hindi niya makalimutan yun. Kaya niyang i-analyze lahat ng sinabi ko sa mama niya. Yun nga lang kay Kuya Mark, hindi ko pa masabi. So magkikiusap na lang tayo kay Kuya Aris. Baka may free time siya, mapag-estimate niya naman yung kapatid niya dito. Para naman nang sa ganun makapagbaba na tayo ng pautay-utay ng materialis dito sa kanila. Para may magawa-gawa na si Kuya Mark sa bahay nila. May tutulong naman daw sa kanya dyan. Alright, so yun, nandun na sila GM. Nabigyan na naman nating konting cash para makabili silang merindahan nila. Then maraming salamat sa pagsama sa amin ngayon. At yan, paulan na naman. And then sa may mga nga pala guys dyan, sa may mga kaarawan, bumabati ulit ang Team Marcos sa inyo ng happy birthday. And enjoy your life. At sana hindi lang ngayong kaarawan nyo kayo maging masaya. Sana araw-araw pilitin maging masaya, no? So God bless sa lahat. Supportan nyo ang team namin. Kita-kits sa mga susunod pa namin na video. Sana nandiyan pa rin kayo sa bawat mission namin. Oh, oh, I want to be near you. I hear angels from above. They sing hallelujah. They sing hallelujah.